Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Buti ang Diyos na tayo ngayon. Po ba? Sa biyaya at kabagan ng Diyos na tayo hinihinga pa. Salamat sa Lord, hindi tayo binilan ng Diyos doon. Kung mga pagkakataon, yung mga panahon na sa tinig ng Diyos na tayo makaganap, ipatuloy pa rin dumarating sa atin. Salamat sa Panginoon. Masaya po ba ang lahat? Amen. Muli, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Kayo nakipagbukas po sa may mga Bible po. Tayo dumako sa ating topic. Dito po sinasabi pag ako'y nandito sa harapan, sa tulong ng Diyos, tayo'y makikinig at uunawa ng mga salita ng Diyos. Amen. Hindi tayo nakikinig para makinig lang, nawala lang. Para hindi po nasasayang yung ating oras sa panahon sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Sa pag-uwi mo, may dala-dala ka karunungan, aral, nahabag ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Amen. Doon tayo magiging malakas at matatag sa ating pananampalataya. Makapagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Filipos 2, verse 12b. Sabi po niya rito, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sabi po sa 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong manaisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen po? Tayo po lahat ay sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po ay magsikap. Hindi dahil nasa Panginoon na tayo, umaasa na lang tayo sa Diyos. Ang gusto na Diyos, mayroon tayong pagsisikap. Amen po? Amen. Hallelujah! Na maging ganap daw po ang ating kaligtasan. Sabi ng pastor kanina, may osas. Diba? Nawasa siya ay nagsuko ng buhay sa Diyos, kahit bumalik siya sa kasalanan, siya ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na labas sa kalooban ng Diyos. Siya po ay ligtas. Hindi po yun daw nakasaad sa banal na kasulatan. Ang manatili daw na tapat hanggang wakasyon lang ang may karapatan sa kaligtasan. Amen po? Kaya tayo natalo dito ngayon, ang gusto ng Panginoon, sa buhay ng Apostol Pablo, pinapaalam sa akin, na pagsikapan daw natin maging ganap ang ating kaligtasan na may lubos ang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kasi kung hindi mo iniibig at ginagalang ang Diyos, hindi mo po kaya gawin yung mga bagay na naisang-ibig na mangyari sa buhay mo. Amen po? Pilian po ang buhay. Ikaw ang mamimili sa gusto mo sa buhay mo kung ano ba yung pangarap mo sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang mamimili. Dahil hindi naman po tayo nilanggulan Diyos sa kanyang kagustuhan. May kalayaan po tayo sumunod at gumalaw kung ayaw po natin. Wala pong gagawin ng Diyos. Kasi ikaw na po yan. Hindi ba? Maliwanag na sinasabi niya rito na sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong manaisin at maisagawa ang kanyang kalooban. Hindi ka kumikilos ng mag-isa, mayroong Diyos. Amen? Amen po? Amen. Mayroong Diyos na gumagabay, nagtuturo, nagbibigay ng lakas, katatagan, katagumpayan, malawak ang pananampalataya, pagkaunawa sa maraming bagay. Diyos daw pa ang kumikilos upang maisagawa mo ang lahat ng bagay na naisang-ibig ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Lahat tayo ay tinatago ng kaaway. Ang ating pamilya sa kasamaan, lahat ng ating mga mahal sa buhay ay tinatago ng kaaway. Sa kapangyarihan ng Diyos, parang ay pahirapan, pasakitan. Pero hindi magtatagumpay ang kaaway sa ating buhay. Kasi mayroon tayong Diyos na gumagabay, nag-iingat, di ba? Nangangako. Ano man yung laban mo sa buhay? Pag pinili mo ang Diyos, laban ng Diyos yan. Hindi ka lumalaban mag-isa. Amen. Amen. Sino rito yung hindi bilanggo ng kaaway ang pamilya? Mayroon ba? Kung
hindi po bingi ang Diyos. Napakaliwanag na sinasabi ng Panginoon, di ba? Ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay upang maisagawa yung mga bagay na nais at ibig natin na mangyari sa atin sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kung wala, kung ikaw lang, sa hindi nakakaalam sa problema ko, purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat talaga ako na nakilala ko ang Diyos. Amen. Sobra. Di kaya kung ilang tans yung nakaulit sa balikat ko para mabalansi ko yung buhay ko. Mahirap magbalance ng buhay. May nakapasa at may nakapasa. Kung hindi matibay ang pagkatayo mo sa Diyos, amen, pwede kang Diyos na lang ang mahawak sa akin. Grabe. Pero magkagayon man, Diyos ang nagsasabi. Pagsulikapan ka, nakapanatili ka sa kaligtasan na galing sa Diyos. Kasi kung hindi ka magsisika, kahit anong oras at anong araw, natutulog ka man ang gising ka, pwede kang mawala sa Diyos. Naunawaan niyo po ba? Mahirap. Hindi madali. Kahit nasa Panginoon ka. Punong-puno ng hamon. Punong-puno ng sakit, punong-puno ng kirot. Pero ang nakatagal na pinapangako ng Diyos ay sa ibig niya na pagsikapan mo. At sa kabila na rin yan, nakakapalapit ka sa Diyos. Dahil mayroon Diyos na pinakamabuti. Hindi siya nagpapabaya. Pag makita niya na mahal mo siya, tumutupad ka sa kanyang mga utos. Minsan nagkukulang ka, pero hindi ka naman nakapawag nagkukulang sa Diyos. Amen. Hindi po balagal sa Diyos. Naunawaan po ba? Amen. Ito po isang utos, magsikap ka. Hindi po ito pag-utos. Pagsulikapan mo. Sabi kanina, kagabi, isuko mo yung dapat nung isuko sa Diyos. Normal po sa tao na nakakadama siya ng pangamba, nakakadama siya ng pag-aalala. Pero laging bumabalik sa isip yung akal. Katulad sa revelation ni Ate Queenie kagabi, sa buhay ni Abraham at sa buhay ng kanyang anak. Sa buhay mo, sa buhay mo. Maraming bagay na hindi mo kaya iwan. Pero ang sabi ng Diyos, iwan mo yan sa Panginoon at pagpapalain mo kita. Kung yung mga hadlang na mga hawak ng bagay ang naging dahilan kung bakit ang pagpapala ng Diyos ay hindi mo makaman, hindi mo madamit, madama, hindi mo makamit, hindi mo makita, hindi mo maranas. Bitiw ka. Lakad ko naman ang Diyos. Bakit maraming nawawala? Hindi sila nagsikap, naginiwan yung mga bagay pinag-iwan ng Diyos. Kasi natatakot po sila nawala. Kung ano yung kawalan mo yan ang pagkakaroon mo sa Panginoon. Pwede po ba? Amen. At kung hindi po siya sinungaling. Siya'y mabuti ako kung Diyos. So napakasimple lang ng mensahe ng Diyos. Yung pagsisikap, nakaligtasan yung makapanatili. Ang sabi niya rito, hindi mo yung ginagawang mag-isa. At habang ikaw ay nananatili sa kaligtasan, ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay mo at sa buhay ko.
upang maisagawa ko yung mga bagay na patungkol sa Diyos na wala akong pag-aalala, pag-aalinlangan. Sa kabila ng marami kang masaya ka pa rin ba? Bakit? Naniniwala ka na sa pagsisikap mo hindi ka matuloy. Amen. Amen. Sino ito'y nangangarap sa Diyos na nandito? Wala naman. Kung bakit ikaw patuloy kang bumabalik sa upuan niya. Kasi yung ginawang kabutihan ng Diyos, naghahanap ka na mayroong pagkasunod. Amen po? Amen. Napuputol ba yung biyaya ng Diyos? Hindi po. Sabi ng mga Kristo pa dito kanina, marami silang mga masasakit sa katawan dahil sila nagkakaedad na. Hindi naman lingid sa inyo na ako'y senior na 62 na po ako. Isang bagay lang pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa edad ko ito. Hindi ako nagmamalaki sa nagmamalaki sa inyo. Diyos ang pinagmamalaki ko. Ako po'y hindi nakakaman ang mga ganyang uri ng pakiramdam. Yung masakit ang paa, yung makasakit yung tuhod, yung ako ito. Sa katunayan yung ako wala pa sa Panginoon, ako po ay may hika. Amen? Hikain mo ako noon, sabi ng marami, wala nang lunas yan. Pero pinasinungalingan po yan ang salita ng Diyos. Amen. Sabi ng anak ko, Mama, nung magsisimula ka lang ako, Mama, 3 taon ka lang hindi hinihika. Ganun na pala katagal. 2011, tanda ko isang beses ako nakadam ng hika dyan sa taas. Yung pinapahiga sa sopot ng tinapay. Nandun pa si Darren ng mga panahon na yun. Pero katapos mo, masaya, masaya. At higit sa lahat, nabiyaya naman ang Diyos na walutog na pangangatawan. Amen. Pinagmamalaki ko yun sa buhay ko dahil mayroon akong Diyos. Walang ayuman, normal ang BP, normal ang sugar, masigla, malakas, masaya. Bagamat maraming problema, naroon ang Diyos. Amen. Amen po? Lagi mong kasama ang Diyos. Ang sabi ng Matthew 28:20, hindi kami nagkamali sa 20, sabi niya. Yun ang basic na unang natutunan ko sa Panginoon sa 19, di ba? Umayo kayo, gawin mo lahat na alagad pang natong tao sa buong mga bansa, bautismo sa pakanan ng Ama ng Anak ng Espiritu, at turuan silang sumunod sa lahat ng ipinakuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, sabi ng Panginoon. Ako'y laging kasama niyo. Amen. Kung nasa Diyos ka, hindi ka iwanan, ano ba yung laban mo? Amen ba? Amen. Nabubuhay pa si Sister Josie noon. Nagtataka ako si Sister Maria. Bakit naman? Parang hindi na napapagod. Hindi na. Totoo po. Parang hindi ka napapagod. Saan pa nagdagaling yung lakas mo? Di ba sa Diyos? Ano na ba? Sa akin ba? Ano ba mayroon ako? Amen? Sa Diyos po ang kapurihan. Kaya ang sinasabi ng Diyos dito sa atin, ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo at sa buhay ko upang maisagawa yung mga bagay na ipipilit ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Kaya yung pagsisikap, malinaw na pinapabatid na magsisikap ka bago mo malama yung mga bagay na minimiti mo mula sa Diyos. Amen? Paano mo lang mga nakikinig? Purihin ang Panginoon. Amen po? Ganun po kabuti ang Panginoon. At hindi po siya magsasalita ng mga bagay na kaya ng pasinungalingan. Alam, sabi po dito sa Colosas 1 verse 11, pakinggan po natin mabuti kung ano yung ibig sabihin ng salitang ito. Itinadalangin din namin patatagin na kayo, sabi po niya rito, sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, sa tulong po upang inyong matiis. Yan. Yun po yung purpose pala. Upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Si Apostol Pablo, kung panahon ng kanyang mga kapanahonan ng kanyang kapwa mga lingkod ng Diyos, sila ay nananalangin
ang pananalangin sa mga kapatiran, sa kapwa niya leaders, sa pag-unlad ng iglesia, yun po ang pwede po kayo tumuloy. Yun po yung nagiging dahilan. Ito po yung aral na sinasabi ng Apostol Pablo na itinadalangin. Nananalangin po sila. At nananalangin ang buong leaders ng Jesus is my life. Kung anong panalangin noon sa mga lumang aral ng mga apostol, yun din po ang aral ngayon kasi hindi po tayo lumalabas sa Biblia. Binigyan po ng kapangyarihan at kamulungan ng Diyos ang ating tagapaguna na kung ano nakasaad sa Biblia, yun po tayo lumakan. Amen. Amen po. Ito po ay dinadalangin namin sabi ng Apostol Pablo na patatagin niya kayo. Hallelujah. Sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya. Di ba minsan umiiyak ka sa dami ng problema at pagkatapos mong umiyak sa harapan ng Diyos, masaya ka pa rin. Amen? Amen. Umiiyak ka na sa dami ng bigat ng pagsubok na pinagdadaan mo, pero pagkatapos ng manalangin, masaya ka pa rin. Amen. At kaya mong magtiis, nakakapagtyaga ka sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo, mga dilubyo ng buhay mo. Nakakapagtiis ka pa rin. Bakit? Bukod sa mga bagay na tinuturan mo, mayroong sa'yong nananalangin. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa inyong mga buhay sa buhay natin. Amen. Mayroon sa inyong nananalangin. Yun ang tamang sabihin. Sa kabila ang natitis mong masaya. Hindi nakita ng mga unbeliever na, ay, parang nagalakad sa pagsakong balita. Parang wala ko. Hindi niya tayo pinakitaan ng ganyan. Bakit? Unang-una, sanay tayo umunawa sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagapakinig sa pag-unawa tayo sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, yung mga panalangin sa bawat isa, tinataglay yun natin na bakit ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa ating lahat. Wala dito ikinamang po ng pagsubok. Ay, ayaw ko nang sumabang, puno-puno ako ng wala kang ganun. Habang nasa pagsubok, lalo kang nag-uumingit sa Panginoon. Bakit? Alam mo, nasa kabila ng pinagdadaanan mo mayroong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Kaya mo magtiis. Kaya mo maging masaya. Kaya mo maging mapayapa. At tinutulture na yung pamilya mo ng kasamaan. Pero ang Diyos na nakaisip at sa puso mo na nanatili kang kalmado sa buhay. Amen? Yun ang ipagmamalaki natin na hindi tayo apektado ng anong uri ng kasamaan sa ating paligid dahil meron Amen. tayong Diyos na tagapagalaga at tagapag-ingat sa bawat isa. Amen. Wala kayong sabihin sa aking buhay, sa aking pamilya. Hindi kayo ang maghihiwalay sa akin sa Diyos. Amen? Ito po'y aral ng mga apostol. Ito sinasabi sa atin ng Diyos. Bawat isa rito binabanggit sa pananalangin. Mapalad kayo kapatid. Napunta kayo sa Jesus. Pinagmamalasakit lang kayo ng pastor sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pinagpapasting kayo, pinag-chain fasting kayo. Ang inyong tagumpay, ang inyong kalagayan, ang inyong kalakasan, ang inyong kaligtasan, ang inyong katatagan. Nakasaad sa mga salita ng Diyos, ipinapanalangin yan araw at gabi. Kaya kung malungkot ka ngayon, baguhin mo na yung pananalangin. Kung ang pananampalataya nyo ngayon hati-hati, buuin mo na. Kung gusto mo matatag, masaya, patagumpay, nakangiti kahit pasan-pasan mo yung mga problema, hindi ka apektado. Bakit ito sinasabi? Ito po yung karanasan ko, araw-araw. Kung karanasan ni Apostol Pablo ang nahihirapan, karanasan ko ito araw-araw. Nung nakaraang linggo, sobrang bigat yung problema. Hindi ako nakasabay ng linggo, di ba? Hindi ko natawag sa Diyos. Madaling araw, nang tumatawag yung anak ko na disgrasya, yung pinakamabait kong anak sa kalan. Pero salamat sa binangga siya, bukas yung motor ng kanyang makina, pero yung kanyang binti, iningatan pa rin ng Diyos. Bakit? Mayroong nananalangin sa kanya. Alam mo yung mga nakabangga?
Kung makita mo yung hirap, pinagtutulungan ng doktor na kaltakin yung balikat at pilipitin para maibalik yung normal na balikat. Nahuhulog na siya sa kama, pati ako sumasama na sa pagkalawa. Ganun kahirap. At ito ba yung maganda? Ang sabi natin, di pa totoo ko sa iyo, sa harapan ng Diyos. Tumawag yung driver, magsasampa daw ng reklamo. Isasampa, kakasyon kay anak ko. Kayo po yung nakakaalam ko ano yung kaya ng gabi. Pero naniniwala ko na makatarungan ang Diyos natin. Hindi ko sinabing akin. Makatarungan ang Diyos natin. Kung sino may kasalanan, Diyos lang ang nakakaya. Makatarungan ng Diyos natin. Kayo pa yung may kanang magalit. Hindi isang kaya yung isang may-ari ng motor. Sabi ko, sino may-ari ng motor? Sabi niya ako. Salamat sa Diyos ko pala yung may-ari. Tinignan niya ako. Bakit? Nung ano na sa ospital, pinasikaso namin siya. Pina-x-ray. Diba? Pina-x-ray. Pinalalayan sa gamot lahat. Kahit ako'y walang pera. May pinadalaan ko sa katuwang ko para gastusan siya. Siguro yung nagpaantig sa kanyang damdamin. Galit sa akin yung driver. Pero sabi ko may-ari, nung ulit, tumawa. Kinukumusta. Nay, sapa namin ang kaso. Gawin niyo po kung ano yung sa inyong isip. Kasi kung ano yung kakayanan ko yun, sasabihin ko sa inyo. Hinahanap na pa sa buhay ko yung mga bagay na solusyon sa problema dito. Makatarungan ang Diyos natin. Alam ko, hindi po siya nagpapagawa. Nagbago yung isip. Baka gusto mo, ako na lang yung magpagawa. Kasi baka hindi mo rin maasikaso. Ha? Ano ba yung nag-iisip? Kasi paano ko? Alam ko yan sa mga sasakyan na yan. Ngayon, pinag-tempre ko ngayon, naniningil siya ng 10,000. Saan ka may nag-check ko ng 10,000? Kumikita ba ako ng libo? May namamasukan ba ako na may tao? Wala naman. Namamasukan lang ako sa Diyos. At higit sa lahat, umaasa lang ako sa biyaya araw-araw na ikabubuhay ko. Ganun kayo. Sa kabila ng ganyan, ng mga banta, ano nakinig ko? Kaya pa ba rin? Makatarungan ang Diyos. At hindi ko nakakuha. Hindi kita iniiwan ng kapabayaan. Nakatatakya sa puso ko. Sa aklat ng Isaiah 42, hindi ako nagkawali. Diba? Yan po yung bagay na natutunan ko sa Diyos. Kaya, sa buhay natin, yung pagpupursige na tayo makasunod sa kalooban ng Diyos at ang sabi nito, ipinapanalangin, magsaya ka. Kahit may problema ka, may magsudo ka, ano yung nararanasan ka. Pagtyagaan mo yung mga bagay na nangyayari, matatapos din yan. Habang pinag-iisip, sabi mo maging masaya sa harapan ng Diyos. Hindi ka apektan, hindi ka balisa. Kasi ayaw na pakilabangan mo sa pananampalataya kung balisa ka. Nasa Diyos na nababalisa ka pa. Parang walang karangalan ang kapagyarihan ito sa buhay mo, balisa ka pa. Hindi po ganun yung sinabi ng Biblia eh. Amen po ba? Amen. Tayo naman ba sa kalooban ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay ng kalayaan. Yung pananalangin, ang Diyos ay nakikinig. Ang sabi ng Jeremias 33 verse 3, basahin po natin. Kaya po yung pananalangin, napakalaga nun. Sabi niya po dito, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, lumukis at nag-ayos ng daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Sa atin doon sa Jesus is my life, Jesus po din mo ba? Jesus, ang kanyang pangalan. Sa aklat po ng buwan yan. Kung mananalangin ka sa akin, sabi ng Diyos, tutubunin kita. Sabi ng Panginoon. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at hiwaga na hindi mo nauunawahan. Kaya kung ang Diyos ay nagpapahayag, lagi kang makikinig at uunawa sa salita ng Panginoon. Kasi nagpapahayag siya ng mga bagay na mahiwaga na hindi mo naiintindihan o nauunawaan. At yun, bago nakikinig ka iyong unawa mo, naroon ang Diyos. Hindi na sayang yung pag-upo mo dyan. Kung mananalangin ka sa akin, tutubunin kita. Sabi sa salita ng Panginoon. At ipapahayag ko sa mga bagay na nahiwaga na hindi mo nauunawaan. Nagpapahayag ang Diyos kung bakit ang tao hindi naman
Pero pwede kong hingin yan sa Diyos na maunawaan mo kung ano yung mensahe. Kasi kung mananalangin ka, di manalangin ka, pero di ka unawa mo sa aking lahat ng mensahe na narinig ko. Para po ako'y magkaroon ng kaunawaan sa mga bagay na sinasabi mo. Kung nananalangin ka, ano ba yan po? Ano yan? Hindi ko naiintindihan. Nanalangin ka ba? Kung mananalangin ka, sabi ng Biblia, magpapahayag siya. Habang pinapahayagan ka, tinatanggap ko yung mensahe. Di ba pag-uwi mo? Nung ako'y nagsisimula pa lang bago pa lang ako sa Jesus is my life. Bakit ganito yung pakiramdam ko? Napagpasabi nga yung mami ng mami ko. Paglabas ko sa church, parang pakiramdam ko ang ganda ng katawan ko. Tapos parang may pakpak ako lumalabas. Eh wala naman akong tinamo sa loob ng church. Parang napakagaan ang pakiramdam ko. Parang ang saya-saya ko. Ay naunawa ako sa ulit. Yung Holy Spirit ka lang sumasa akin. Yung pa rin nagdadala sa akin sa ulit pakiramdam. Ikaw pa ba? Amen. Kung ngayon ay nadama mo, sa tuwing ikaw ay sasama at ikaw ay nananalangin, yung Holy Spirit ay laging sumasagot. Magaan, payapa, masaya. Kada nakita mo problema yan, hindi ka apektado. May Diyos naman eh. Amen po. Kung bakit natin masaya yung mga naglilin ko at maganda sumusunod sa Diyos. Damang-damang nila ang pagsama ng Diyos. Sabi niya, hindi kita iwan ni Pagkakas. Amen. At ang sabi sa Matthew 28, di ba? Turuan mo silang sumunod sa lahat ng inuutos. Tutandaan niyo ang mga kasama niyo. Iniiwan ka ng iyong asawa, iniiwan ka ng iyong kapatid, iniiwan ka ng iyong pamilya, pero ang Diyos na nangako. Araw at gabi kasama mo. Amen. Sabi ni Sister Janice, ang tagal kita ng Jesus na dito pa lang pala. Hindi ko yung nakalimutan. Ang tagal kita ng Jesus na dito pa lang pala. Hello. Kasi ang katawan doon ay templo ng Diyos. Ito ang templo pa ng Diyos. Di ba? Ang Diyos ay nananahan sa templo niya. Amen. Nandito pa lang pala. Ganun mo pala madama. Ang presensya ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Marami siyang pangako, marami siyang sinabi. Kung nauunawaan mo ito, tatayuan mo yung kanyang sinabi na unawaan mo. Walang dahilan para manghina, maglumaypay, lumayo, mawala ng gana. Laban. Diba? Naalala ko yung sabi ni Mami Sige, yung makino sa 27-24, yung kay Napishikin, naalala ko yun eh, naalala ko palagi. Kung nakaapak sa salita ng Diyos, anong unos bagyo, anong pagsubok ang dumating, kaya kayong ugay, kaya kumalik. Palapakan natin sila. Kaya kang ugayin, hindi mo naman kaya ko, hindi na kaya yung ibagsak. Bakit? Nakatayo ka sa salita ng Diyos. Amen. Nasa pundasyon ka ni Kristo, bato, matibay. Hindi hollow blocks. Amen. Ang hollow blocks ngayon, lupok. Bakit? Dinamit sa lahat. Buwan. Pag tiniktik mo yung hollow blocks, butas. Pero ang salita niyo, hindi mo kayang tiktikin. Ano naman yung sabi ng Diyos? Amen. Ang pundasyon mo sa buhay mo, ang pinutungtungan mo ay mga salita ng Diyos. Kaya ikaw ay sinod. Inaalog ka ng problema, hindi ka kayang ibuwan. Bakit? Nananalangin ka, tumutugon ang Diyos sa unawaan mo na ang salitaan ng Diyos ang magiging pundasyon mo at si Jesus po yun. Amen. Masaya kang magtatanong ka. Hindi ka apektado ng chismis sa paligid. Chismisin ka man, ba't hindi kayo gumagawa? Ano? Ako pinakita mo gumawa, ano? Apektado, hindi mo ginawa. Magkakasala lang sila sa Diyos. Tama po ba? Naalala ko na sila. Kung ako yung mahayag doon sa lugar ng mga martir, aral ng aral, yung mga alam ko nasa kasalanan. Anong sabi mo? Huwag mong sabihin. Kung nakita mo siya yung gumagawa, tsaka mo yung sabihin. Pero hindi ginagawa na niya. Mabuti ang Diyos. Ipagtatanggol ka ng iyong kapwa kapatid na may pagkaunawa sa kanyang salita. Palakpakan natin sila. Ano lang sa atin, kung mananalangin ka, tutugunin ka
Amen. Magkaroon ng katatagan, kalakasan, maging masaya, maging matapat. Kahit kami pagsubok ko sa buhay mo, naaalog ka lang, hindi ka lang buwan. Bakit? May Diyos. Laki-laki ng pangalan niya. Isunong mo yan. Ilagay mo yan dyan. Habang naglalakad ka, dala-dala mo yan. Paglabas mo, naisip mo siya lang. Habang nasa biyahe ka, naisip mo siya lang. Wala ka ibang naisip. Kundi kaligtasan mo, ibigay ng Diyos. Amen. Walang presyo, walang lupa. At alam ng Diyos kung paano tutugon mo ng problema. Kasi lagi mo sinasabi sa Diyos. Nananalangin ka sa Diyos. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ganun kasi ganun kabuti ang nasa Panginoon. At wala nang maidadahilan ng isang Kristiyano na totoo siyang kumikilala sa salita ng Diyos. Walang dahilan para mawala ka niya. Kung on and off ka sa iyong magsamba, dahil maraming sagapan, iwanan mo sa Diyos yung sagapan para makapagpatuloy ka. Ganun mo kasi. Bakit ka sinasabi? Hindi ko ginagawa ko. Hindi ko ang ginagawa ng pastor. Hindi mo nagpapabayang. Nabasa ko nga ang gabi. Habang ako yung nagbabasa. Hindi ako nagkakamali. Gusto ko lang ang kawalang kahirapan ay dumarating nangyayari po yan. Pero po sa aklat po ng awit 32, sabi po niya dito, ito po ang sabi ng Diyos. 32 verse 19, hindi hahayaan sila ay mamatay. Kahit nagugutom sila ay binubuhay. Ang sabi rito, hindi hahayaan sila ay mamatay. Kahit nagugutom, sila ay binubuhay. Amen. Dahil ba nagutom ka, nagutuman ka, namatay ka ba? Yung nagpapastilan, nagugutom yan, pero buhay na buhay ang espiritu niya sa harapan. Amen. Nagugutom yung physical mo, pero spiritual mo gusto. Yung katawang lupa mo, namamatay na, pero yung kaluluwa mo, buhay na buhay sa harapan ng Diyos. Hindi babayaan Diyos. Kaya kung lagi natin nananglamin ang mga mensahe ng Diyos, walang dahilan. Para makadama tayo ng kalungkutan, panihina. Nung ako'y nagsisimula pa lang sa Panginoon, nagbabasa ako ng basa ng Biblia, sabi sa Matthew 13:10. Sabi kasi, ikaw, kabago-bago mo. Nakakapag-revelation ka na, sabi ko. Salamat sa Lord, di nang ko alam kung tama yung revelation ko eh. Basta ako nag-revelation lang, ayaw na sa naiisip. Kumanay ko ba na may Diyos pa lang kasi nagsisimula pa lang ako eh. Nung nga ako yung pagtuloy, nabasa ko sa Matthew 13:10 na ang mga tao pa lang sumasampalataya ay pinagkakalooban niya. Basahin po natin kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi po niya sa Matthew 13:10, ang mga alagad ay mauwiran kapag tanong. Kaya sa buhay ninyo, huwag kayo mayang magtanong sa pastor, ano hindi nyo naunawaan? Ako kasi magtanong eh, ano sabihin mo naman? Kung mayroon kayong bagay na nabasa dito na or magtanong kayo sa pastor. Kung sakaling sa leaders, ang alam niya, pwede niya rin sagutin. Kasi ginagabay na ng Lord yan. Hindi po. Ang sabi po niya rito, sabi ng mga alagad, ito po yung patalimhagang salita. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus. Yung mga alagad, kayo ay lumalapit sa Diyos, mga alagad ng Diyos. Lumalapit ba kayo sa Diyos para magtanong? Amen! Ay, mga alagad ng Diyos, magtatanong tayo sa Diyos. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po hindi ginagamit ang talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa iyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Kanino ipinagkaloob? Sa mga alagad. May hiwaga, mahiwaga. Ipinagkaloob sa iyo na maunawaan ang karapatan sa mga hiwaga patungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Pero pinagkalooban ang mayroon hindi.
Diyos. Yung sabi ko, kung dadalangin kayo, tutunin ko kayo. Ano yung pinapanalangin mo? Maunawaan mo ito? Amen po. Amen. Kung mananalangin mo sa akin, tutunin kayo, sabi sa aklat ng Pilipinas. Kung hindi mo naunawaan, mananalangin ka sa akin. Nagtatanong ang mga alaga kay Jesus. Magtanong ka kay Jesus. Sabi hindi mo naunawaan. Ang tuturo mo siya. Ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga patungkol sa kaharian ng langit. May hiwaga pa ang patungkol sa kaharian ng langit. Alam natin yun. Amen po? Ano ba hiwaga ng kalangitan? Ano ba hiwaga sa kalangitan? Ano ba hiwaga sa kaharian ng Diyos? Ang panalangin ngayon ng daigdig. Ama namin sumasalangit. Isang salamat sa Lord, nakalaya tayo. Ama namin sumasalangit sa bayan ng ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Ay, paano sana mag-ahari ang Diyos kung nasa atin na? Tama po ba? Ama namin nasa langit, sa bayan ng ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Hindi po ganun eh. Pagharian mo po kami. Amen. Hinihingi mo yung kaharian ng Diyos. Paano na yun ang paghaharian ng Diyos? Kasi hinihingi mo na? Parang mahirap naman yung ibigay sa'yo. Kasi may nakalaan mo sa kaharian na yun, hindi ikaw. Pero yung paghaharian ng Diyos, pwede mong madama. Amen. Pwede mong malasap, pwede mong makuha. Kung paghaharian ng Diyos, pwede po yun. Amen. Diba? Ganun po. Kaya yung naunawaan mo yung mga panalangin, naunawaan mo yung mga naririnig mo, na, kasi sabi niya, tutugunin kita sa mga bagay na hindi mo naunawaan. Kaya ang salita ng Diyos, diba, napakaliwata. Amen. May mga nakatagong sikreto rito na hindi itinuturo sa iba. Naunawaan niyo po. Amen. Paano yung natututo? Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga hiwaga. Yung pinagkalooban ng kalat, kung hindi ka pa pinagkalooban, manalangin ka. Maunawaan mo kung ano yung mga sikreto patungkol sa kaharian ng Diyos. Marami. Kasi ibang nabasa ko ng verse, ang sabi niya, kayamanan. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Hanapin ko nga po yung salita. Ganun po kabuti ang Diyos. Naunawaan niyo po ba? Amen. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Nananatili po siyang mabuti. Kahit ano man yung pagkukulang mo, kalagayan mo, ang Diyos po ay mabuti. Tatandaan po natin yan. Naunawaan niyo po ba yung sinabi ni Colosa na kailangan mo maging masaya? Amen. Kahit may pagsubok ka, hindi mo? Amen. Kailangan mo magtiyaga. Kahit ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kasi yun ang katungkulan mo. Ang sabi ko niya rito, kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon, pag-aralan ng magtiwala. Pag ikaw ay nananalangin, siguraduhin mo na yung pinanalangin mo, pinagkatiwala ka sa Diyos. At alisin mo lahat ng pag-aalala mo sa buhay. Kasi hindi nakakakilos ang Diyos. Ang sabi po niya rito sa Filipos 4, verse 6, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sabi po niya, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng palangit ay pasasalamat. Amen po. Ito po yung magandang sinabi ng Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang nag-iingat sa inyong puso. At sa pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung pagtitiwala, na sinasabi niya, doon pumapasok yung kapayapaan, yung mga bagay na hindi mo naunawaan, patuloy na ipinapaunawa. At the same time, habang ganun ang iyong pananampalataya, naiingatan ng Diyos. Ano ba? Wala kang stress, payapa ka, yung tiwala mo sa Diyos ay malaki, buong-buo. Kung ganun ang malagay sa harapan ng Diyos, nasa ng pagkabalisa? Mayroon ba? Di ba wala? Hindi ka makadama ng pagkabalisa, yung pagkawala ng tiwala, kasi nandito nakalagay.
Mayroong kang iiwanan, mayroong kang bibitiwan para makadama ka ng pagsama ng Diyos, pag-unlad ng buhay. Mayroon siyang pangako, mananalangin ka sa Diyos at tutugon siya. Ano may mga bagay na gusto mong ipanalangin, sumasagot ang Diyos. At may katuwang ka na taga-Diyos sa Ismael na nananalangin sa bawat isa. Ang saya-saya kaya ng isang Kristiyano. Kahit umiiyak ka sa problema, pagkatapos mo, nakalimutin ka pa rin, hindi nakita ng mga nasa paligid ko na nasa problema ka, pero nakatago lang sa puso ko. Hindi nakatago lang lagi sa mga problema ko. Alam niyo ba yun? Nakakatuwa, alam kung titingnan mo, yung mga bigat ko sa buhay na dala-dala araw-araw, patuloy na itinatago ng Diyos na parang hindi ko siya madama. At may pagkakataon na pinapaalala niya sa iyo. Kaya natin hindi masaya sa Lord eh. Eh, nagkukunyari lang kayo masaya. Makakapagkunyari ka ba sa harapan ng Diyos? Amen? Wala nagkukunyari sa harapan ng Diyos kasi ibubultan ka ng Diyos kung nagkukunyari ka lang. Amen pa? Isa lang po ang mensahe ng Diyos sa atin. Isa lang. Pagsikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pagsisikapan natin. Yun po yung sinipaalam nila. Ito po yung conclusion ng basis ng pagsikapan. Magsikap. Wala dapat tinatamad. Kasi yung tamad, wala niya nararating. Kahit sa church, hindi ko yung nakakapin sa tamad. Pero kung nagsisikap ka, nawawala yung katamaran mo, yung mga bagay na sa tingin mo makalinsa mula sa Diyos, ay nakakalimit mo. Una-una na po yung kalayaan. Ano ba yung mga kalayaan? Marami po. Kalayaan sa mga pagsubok, kalayaan sa mga sakit, kalayaan sa maraming bagay. Nagpapalaya po ang Diyos. Pero magsusunikap ka. Sapagkat ang Diyos daw ay kumikilos sa inyo upang inyong naisin at dahil sa gawa ang kanyang kalooban. Hindi po tayo. Amen po. Naunawaan niyo po ba? Amen. Napakaisila ng ating oras, dapat kasi talagang magabo, pero marami nang gugutom. Kasi hindi sila kumakain ng almusal. Habang tagal-tagal ko itong alam mo, hanggang tanghali, hindi ka kumain ng almusal. Alam mo, kumain ka ng sulit, gumising, magluto ka, kumain ka. Para alas 2 kain ako, di ko. Tagal-tagal naman. Hindi pa ako, gutom na ako. Kaya yung espiritu, hindi mo madama kasi iisip yung gutom mo. Hindi magaling yung Kristiyanong gano'n. Hindi ako nag-almusal, ang tagal-tagal naman ang angal ni Pastor, ni Mama Mary. Nagre-reklamo na. Nasa Diyos, nagre-reklamo. Oh. Hindi ka kita ng Diyos sa ugali mo? Amen po. Kaya may nagugutom, hindi kasalanan ng Pastor, nagugutuman ng bawat isa na nagre-reklamo. Kulang ka sa diskarte, sabi ng worldly. Kulang ka sa diskarte, hindi ka gumiting para makakain ka, para hindi ka nagugutuman. Kaya ako nagtuturo, tumatawag din yung bulan. Yung concentration sa Lord, wala na. Amen ba? Kasi nandun na yung concentration sa kanya, tumulong siya. Sa susunod, lagi kayo magpakabusog kung hindi ka kayo nagpapaste, magpakabusog kayo. Parang ka nag-aaral, ini-enjoy niyo yung mensahe ng Diyos na wala kayo pang iniisip. Tama ba? Amen. Yan ang Kristiyano may matalinong kaisipan. At tinutukan kayo, Diyos na matuto, hindi po ba? Amen. Pero pagka natin